depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach and you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. Hello guys, good evening. Medyo rush yung paggawa ko ng content ngayon. Pero maraming salamat pa rin sa patuloy na pagsuporta. Pinapasalamatan ko kayong lahat sa pagsuporta sa PDC. Yung iba dito ay nakagraduate na. Buti naman. At maraming salamat sa ilang videos ko na nakatulong sa inyo. Pero syempre, may mga iilan sa inyo na kumakapapa or pinag-aaralan pa kung ano yung magiging next move nila about their exes. So, pwede natin siyang pag-usapan today. And ang topic is, paano ba magpaparamdam yung ex mo sa'yo? Isang napakalaking question. Of course, pwede nating isipin na pwede siyang i-mind game. Kapag mind game mo siya, ang probability magparamdam siya. Like, gumawa ka ng isang bagay para mapansin ka. Example, nag-my day ka ng promotion sa trabaho. O kaya, nagpapansin ka, gumawa ka ng mga bagay or pahapyaw. Pwede ka niyang pansinin eh. Pero alam mo, kapag hindi ka na talaga mahal niyan, hindi na magpaparamdam yan. Hindi ka na papansinin yan. Probably pansinin ka man yan, kaso hindi yung pansin talaga na parang gusto niya makipagbalikan. Yung tipong papansinin ka niya na parang chinecheck lang niya yung life mo kung kamusta na, curious lang siya. Pero yung love talaga para mapursu mo siya na balikan ka. I don't think so. So ang pinaka-core or yung pinaka-root para magparamdam sa'yo yan, yung talagang tunay na pagpaparamdam, yung paramdam na mararamdaman mo, hindi yung paramdam na pahapyaw lang, kundi yung mararamdaman mo talaga. Kailangan mahal ka niyan. At kapag hindi ka niyan mahal, hindi yan magpaparamdam sa'yo. So ganito ang gawin mo. Siyempre may tatanungin mo ako dyan, Coach, paano ba magpaparamdam yung ex ko kung hindi na ako mahal? Paano niya ako mamahalin kung hiwalay na kami? Alam mo ba na ang love sa science, yung feelings or yung emotions ng love pagdating sa romantical or parang pagdating sa, alam mo yun, pagdating sa ganon, romantic type of love, hindi siya nag-grow sa comfort zone. Nag-grow ang love kapag merong intensity. Alam mo yun, parang ano to eh, parang cactus to na hindi tumutubo sa mga matatabang lupa eh. Para siyang tumutubo dun sa mga buhangin na alam mo yun, yung mga buhangin sa disyerto, parang ganun. I mean, kung gusto mong tumubo ang love, kailangan mo ng matabang lupa. At ano ba ang matabang lupa? It grows dun sa intensity. Ngayon, syempre, tatanungin mo, Coach, anong intensity ba yung tinutukoy mo? Yung thrill. Alam mo yun, yung challenge. Dun siya nag-grow. Kasi sa comfort zone, hindi nag-grow yan. Kung binibigyan mo ng bulaklak everyday, binibigyan mo ng pera, binibigyan mo ng confirmation, wala siyang competition, ramdam niya na hindi ka maghahanap ng iba, ramdam niya na wala siyang kapalit. Yung mga ganon, yung komportable siya, dun sa comfort zone niya, magiging komportable siya dun at hindi mag-grow yung love niya dun sa ganong particular na bagay. Mag-grow ang love dun sa intensity. So kapag hindi ka nakakapag-provide ng intensity, walang love na nag-grow. Or pwedeng may love siya sa'yo nung mga una, di ba? May thrill kasi may attraction, may intensity, pero nung naging kayo na, parang nagiging stagnant yung love doon. Ngayon, paano mo mai-improve yung love ng ex mo gamit yung intensity na yun? So ito yung pagkakataon mo para gamitin yung intensity. Ibalik mo sa simula kung paano naging kayo. I'm not saying na ligawan mo, suyuin mo yung ex mo. Ibalik mo doon sa starting point kung paano naging kayo. You need to provide intensity. Paano magkakaroon ng intensity? Balik tayo sa mga basic teachings ko. Ilang taon ko na tinuturo. No contact. And then, please don't give a shit. And then, kung pwedeng wag ka muna mag-FB ng ilang days. And then, self-improvement. And then, sana naman yung desire or yung intention mo ay hindi puro paghahabol sa ex mo. Puro pagpo-focus sa sarili. Pagpo-focus sa mga goals mo. Sabi nga ni di ba? Sino yun? Yung malaking muscle. Yung iwan mo. I mean, ang pinupunto ko is yung heart mo nag-grow siya dun sa mga bagay na talagang importante. Hindi tungkol sa ex mo. Ipakita mo na meron kang sariling mundo. Mag-self-improve ka, abutin mo lahat ng goals mo. I mean, tinuturo ko na yan sa loob ng ilang taon.
Pero dahil yung emotion mo nauuna, nakakalimutan mo yung mga tinuturo ko. So tandaan mo yung mga tinuturo ko, pero hindi lang sa memory mo. Hindi lang pampalubag ng loob. Yung tipong emotional ka tapos pakikinggan mo ko, marirelease yung emotion mo. Kundi manonood ka kasi gusto mong magbago. Pakikinggan mo ko or i-memorize mo yung mga sinasabi ko kasi gusto mo ng changes sa life mo. Ngayon, kung ayaw mo ng changes sa life mo, walang mangyayari. So, ganun lang siya kasimple. Ipakita mo, kahit wag mo nang ipakita, ipakita mo sa sarili mo na may sarili kang mundo. Yung hindi weirdong mundo, kundi yung mundo na kapaki-pakinabang, may wealth, may purpose, may goals, may future. And then, pahalagahan mo ang sarili mo. Just don't give a shit. For another moment, another time, uulitin mo to. Pero sa ngayon, please, huwag ka nang magkakamali pa. Ibigay mo or i-invest mo ang lahat sa sarili mo. At kapag nakita niya yan, makikita niya na parang may thrill ulit na habulin ka or may thrill ulit na mag-create ng something with you or relationship. So, love grows with intensity. Okay? So, you need to use intensity. Gamitin mo ang intensity. At ang intensity na to, ito yung puntong wala kayong relasyon. At ang relasyon nyo ay bubuuin pa lang ulit. So, yun lang. Thanks for watching.